members of the church, the body of Christ, yung mga taong nag-believe sa gospel of the grace of God at na-join, na-baptize na sa body ni Christ, yung tinatawag na church, sa dispensation of the grace of God, na tinatawag na body of Christ. Okay? But before that, no, aton padayon iga-pray sila ni Manong, no? Pag ni Manang, wala gihapon sila nakakari, nagre-recover pa si Manong sa kanyang galing sa stroke, no? Si Manong, kag i-pray man naton iba naton nga mga uturan na nagamalasakit. So, sino ka ito? Si Ma'am Mercy, no? Harap mo sa ospital, kag si Digol. Digol ngalan niya nang, no? Ma'am? Digol? Rodrigo. Si Rodrigo na stroke man. So, halong-halong lang daw. Grabe ka init subong. So, hambal ko sa mga doktor nga heat stroke. Kalabanan subong, ano? So, kita magdugay. Aton pagkabasahon ng aton mga verses ng aton pagkatunan subong. Umpisa verse 11. Hambal ya diri. But if the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his spirit that dwells in you. Okay? So verse 12, therefore, brethren, we are debtors not to the flesh to live after the flesh. For if we live after the flesh, ye shall die. But if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live. Okay? For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. Verse 16, the Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. And if children, then heirs, heirs of God, and joint heirs with Christ. If so, that ye suffer with him, that we may be also glorified together. So, let us pray. Ama na banal sa muli, lumalapit kami at tumihingi ng dispensa sa aming mga kakulangan as members of the church, the body of Christ. Ngunit sa panahon, sa araw na ito, umagang ito, humihingi din kami ng kaalaman, naming maintindihan ang mga salita mo sa mga talata, mga verses na ito naming pag-aaralan. Nawa po ay maintindihan namin at maging maliwanag sa amin kung anong pong mga nasasabi dito sa mga verses na ito. Salamat sa opportunity na makapag-aral kami ng series, sunod-sunod na pag-aral ng mga chapters na ito ng Book of Romans. Dahil alam po namin na ito yung mga books na dapat naming pag-aralan being members of the church, the body of Christ, dahil ito yung mga instructions, lalo na po sa aming kaligtasan, ang kalinawan sa aming kaligtasan na maintindihan namin, why we are saved forever, eternally, habang andito po kami ay naghihintay sa panahon na pagkuha mo sa amin sa rapture upang dalhin mo kami dyan sa aming eternal place na aming titirhan habang buhay. Salamat po sa katotohanan ito at pinagdasal din po namin aming mga kapatid na wala dito ngayon. We pray in Jesus' name. Amen. So, Romans chapter 8. Last Sunday, so napag-aralan natin yung paano na i-deliver tayo ni Jesus Christ from this body of death or this flesh, this body of sin na nagdadala sa atin ng death, no? At bilang recap po sa nakarang Sunday, gusto ko pong liwanagin itong verses na ito.
bago tayo pumunta sa ating lesson, topic sa Sunday na ito. Yung topic natin sa ngayon is that we are delivered, no? The bodies or the believers' bodies, no, are quickened by the Spirit, so that we believers, no, could live through the Spirit. Okay, yan yung ating topic sa ngayong araw na ito. Ngunit bilang recap, gusto ko ipaliwanag ulit ang verse 9 of Romans chapter 8 at saka yung 10. Okay? So, in Romans chapter 8 verse 9, ang sabi po dito, "But ye are not in the flesh, but in the Spirit." Alam mo, minsan, medyo mahirap. Iwan ko lang, for so many years, no, na basa ng Book of Romans, ilang bisis na nabasa ito, ngunit pasalamat tayo na sa panahong ito, maintindihan natin mabuti itong verse na ito. Romans chapter 8, verse 9. So yung pagkasabi niya dito, "But ye are not in the flesh," referring to the believers, no? This verse, no, ay hindi para sa mga unbeliever. Because unbelievers, yung mga hindi ligtas, hindi pa nakabilib sa gospel of the grace of God, hindi pa naibaptize sa church, the body of Christ, they are still in the flesh. Okay? Nasa flesh pa rin yun sila. So, itong verse na ito was written by Paul towards the believers, saved, members of the church, the body of Christ. So, ang pagkasabi dito ni Paul is that, "Ye are not in the flesh, but ye are not in the flesh." Ngunit, kung titingnan natin, without digging deeper, kung anong ibig sabihin dito ni Paul, talagang magkukontradict ka kay Paul. Talagang magdidebate ka kay Paul. Bakit? Bakit nasaan na ba ako ngayon? The soul, the one that is speaking, na ako talaga, nasaan ba ako ngayon? Di ba, andyan pa naman ako sa flesh? Andyan pa ako nakatira ngayon, itong soul ko, andyan pa ngayon sa aking flesh nakatira? Bakit sabi ni Paul, yung mga believers are not in the flesh? Paano ba sila? Bakit paano? Sabi niya, "But in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you." So, ang katibayan, or it was explained by Paul, na kayo na mga believers, wala na kayo sa flesh kung yung Spirit of God dwells in you. Kaya nga yung mga, alam nyo, yung mga unbeliever, hindi sila, nasa flesh pa rin sila dahil nga yung Spirit of God hindi nagdidwell sa kanila. Tandaan natin that the Spirit of God dwells only inside the believers. Why? Ephesians chapter 1:13, sabi diyan, anong sabi diyan? "By the time we heard the gospel of our salvation, and we believe the gospel," that gospel, anong sabi? The Holy Spirit, no? Sealed us. Sealed us. Ibig sabihin, that sealing happened inside of us. No? Ganyan. So, what happened? So, it was explained last Sunday that the circumcision of the flesh happened during the sealing of the Holy Spirit. Okay? So, paano yun nangyari? Kaya, it was stressed by Paul sa verse na ito, verse 9, that ye are not in the flesh. So, it was because of the circumcision of the Holy Spirit by the time, no, na naisilyuhan tayo ng Holy Spirit. Ganito, I will explain to you, no, in
through this drawing. Kasi wala pa tayong whiteboard, no? So ganito, this is your flesh. Ito yung body mo. Dito nakatira yung soul mo ngayon. Dito siya inside this body, andyan yung iyong soul. Okay? So ganito na lang. Ito yung soul mo. Ay, hindi yata sumusulat. Ito yung soul mo. Yan. Yan yung soul mo. Okay? At yung soul natin, by the time na hindi pa tayo ligtas, andit yan na yan. So, andit yan din yung spirit mo. Kasi yung spirit na dead dahil sa kasalanan. So, by the time we believe the gospel of the grace of God, the circumcision that was explained in Colossians happened inside. So, ang nangyari, the Holy Spirit entered in us, no? Nagsulod sa aton, then ang nangyari niyan, siniperate tayo sa flesh. Okay? So, ang nangyari niyan, andyan na ngayon yung ang Spirit of God. No. Ito nangyari yan. Yan. So, ang Spirit of God, no? Gumawa ng separation, no? Ito yung nakapula na yan. Gumawa ng separation from your soul. Siniperate niya ang soul mo from your flesh. That is why you are now inside the Spirit of God. Hindi na ikaw connected sa iyong body. You are separated from your body through the circumcision of the Holy Spirit. Ganyan. So, but, kaya nga sabi dito, but ye are not in the flesh. Kaya alam mo kung hindi natin maintindihan, parang sabihin mo, ano ba ito si Paul? Paano yung sinabi nga, I am not already hindi na ako sa loob ng aking flesh. Talagang andyan pa naman tayo, but ang Holy Spirit nagsiparar sa atin sa flesh. That is why we are not inside the flesh, but inside pa rin tayo tayo ng Holy Spirit. Okay? Sabi niya, but in the Spirit, ara na kamo sa sulod, the word in, sa sulod sang Spirit. If so be, kung yung Holy Spirit, the Spirit of God, dwells in you. It could only happen, this verse 9, could only happen kung ang Holy Spirit is ara inside in us. No? Now, if any man have the Spirit of Christ, he is none of his. So, hindi na tayo sang flesh, but is none of his. And if Christ be in you, the body is dead. Ito na naman ngayon, the body is dead. So, ibig sabihin, we believers, tong body natin na ito, na siniparar doon sa soul, by the circumcision of the Holy Spirit, no? Is patay na. Paano tayo ngayon makafunction kung patay ito? Wala rin. That is why, may ginawa na naman ang Holy Spirit, no?
sa mga next verses. Sa mga next verses. Okay? That is why ang ating ang ating title ng ating pag-aaral ngayon is Believers' Dead Bodies, dahil patay nga na yung bodies natin according to verse 10 ng mga believers. Quickened by the Spirit to live after or through the Spirit. So alam nyo, sa pag-aaral kong ito, pag-aralan natin ngayon, alam nyo bang dito ako talagang naniniwala that we believers, no, ay dapat talagang mamuhay according to the leading of the Holy Spirit. Kaya minsan without these verses, without understanding these verses, kung kisa mag-agree tayo sa iba talaga namang nasa flesh pa kasi tayo, kaya parang okay lang gumawa ng masama, no? Kasi nasa flesh pa naman tayo. But itong verses na ito ay nagpapatunay na ang believers talaga should live a righteous life. Tingnan mo. Sabi dito, verse 1. Kaya ko tinaitulan ito ng believers' dead bodies, quickened by the Spirit to live through or after the Spirit. Verse 11, sabi niya dito, but the Spirit of Him that raised up Jesus. Whose Spirit is that? The Holy Spirit. The Holy Spirit of God, when Jesus Christ was dead, through the crucifixion at Calvary, when He was buried, patay talaga yun si Jesus Christ. He was dead, and He can do nothing, dahil patay nga siya noon. But, bakit siya nabuhay? It's because of the Holy Spirit of God. Sabi niya dito, but if the Spirit of Him, referring to God, that raised up Jesus from the dead, dwell in you. When was that? Kailan ba na nag-dwell sa atin ang Holy Spirit of God? By the time we believe the gospel of the grace of God. Ephesians 1:13. Sabi niya dito, He that raised up Christ from the dead shall also what? Quicken your what? Mortal bodies by the Spirit that dwells in you. So, this is simultaneous. These are simultaneous. By the time we believe the gospel of the grace of God, circumcision happened. Circumcision without hands happened. No? Nangyari. We were separated by the Holy Spirit who entered in us from this body of death. Okay? But since we are still in this body, we still need this body to function. But if this body, since this body is dead because we are Christ, kailangan itong mabuhay, kailangan itong mag-function. But sabi niya dito, that is why, sabi niya dito, the Spirit who raised up Jesus also quicken your mortal bodies. So these mortal bodies, no, who was dead because of sin, was quickened by the Spirit of God. Listen to this, And the reason why it was quickened, so that this body could live according or could live through the Spirit
not to live according or after the flesh. Kaya, sorry lang, minsan, noong mga unang panahon, even though I am already RD, kung minsan mag-agree ako sa iba na talagang magkakasala tayo, talagang minsan parang gusto tayo mag-agree na okay pa rin na patuloy mamuhay sa kasalanan. But the verse is very clear that this mortal body that is being controlled by sin, namatay nung time na we are already in Christ. Sabi niya dito, verse 10, no? And if Christ be in you, kailan ba si Christ inside us? The Holy Spirit inside us. By the time we believe the gospel of the grace of God, then sabi niya dito, the body is dead because of sin. So, but the Spirit is life because of righteousness. That is why in verse 11, sabi niya, but the Spirit of Him, Spirit of God, that raised up Jesus from the dead, dwell in you. Alam nyo, that very powerful Holy Spirit of God, who raised up Jesus from the dead, is in us, sealed us, separated us from this dead body, and so that, in verse 11, this Spirit quickened. Binuhay niyo ulit itong body na ito na patay na because of sin. Binuhay niya. Alam niyo, yung body natin na patay na because of sin, binuhay according to verse 11. Quicken your, alam niyo, mortal na, basahin nyo, mortal bodies, ito talaga. Patay dahil sa sala, ngunit ito yung mortal na body natin eh. Sabi niya, yung mortal bodies nyo, binuhay ng Spirit, ng Holy Spirit, na tumitira sa atin that dwells in us. Sabi niya dito, therefore, verse 12, therefore, brethren, we are debtors not to the flesh. Ibig sabihin ni Paul, yung pag-function natin ngayon, using this body, wala tayong utang na loob dito sa body na ito. Nasundin natin yung kagustuhan ng body na ito. Alam mo, this flesh is very powerful. Mahirap ito pigilan na magkasala ang body na ito. Dahil ito yung naghahanap ng lust, ito yung naghahanap, ito yung nakakita ng ano-ano mga tanawin, ito yung nag-iisip ng kung anong masama. It's because of this body, napakahirap pigilan ito. Kaya yung soul natin, minsan mag-iisip siya na utangan ako sa body na ito, kung walang body na ito, hindi naman ako makakagalaw, hindi ako makikita. Susundin ko na lang yung gusto niya. So sabi, ito yung ibig sabihin ni Paul, sabi niya, hindi, dahil binuhay na kayo ng Holy Spirit, hindi naman kayo utangan sa flesh. Wala kayong utang na loob sa flesh. Therefore, brethren, we are not debtors to the flesh. Bakit sinasabi ni Paul yan? Bakit nililinaw ni Paul na hindi tayo utangan? We have wala tayong ipapasalamat sa flesh, wala tayong utang na loob sa flesh. Ano pa sa English yun? Hina ng vocabulary ko. Wala tayong, Tagalogin na lang natin, wala tayong utang na loob sa flesh na ito. We believers. So, idinugtong ni Paul, wala tayong utang na loob sa flesh na ito, that we should live after this flesh. Ibig sabihin,
ni Paul, hindi tayo sunod-sunuran dapat sa kagustuhan ng flesh na ito dahil wala naman tayong utang na loob. Alam mo, yung detours dito, utang na loob, ibig sabihin dito. Ha? Kung may tinatanaw ka kasi na utang na loob sa isang tao, minsan, masokom ka sa gusto niya. Sige na lang, sundin kasi malaking utang na loob ko, di ba? So, yun ang gusto ipaliwanag ni Paul, na huwag niyong sundin yung, kasi ang kagustuhan ng flesh talaga masama. So, sabi ni Paul, wala kayong utang na loob dyan. Na sundin niyo yung gusto ng flesh, na mamuhay kayo after the flesh. Tingnan mo, oh. Therefore, brethren, we believers are debtors not to the flesh, to live after the flesh. Huh? Kumbaga nga mo niyo, sabihin niya, wala ka mo utang kay Sirio, nga sundon mo gidya bisi Sirio, daw mo nablakon sa tao. Wala kaya utang nga loob sa iya nga sundon mo gid sa bisan lain ang ginapahimo niya. Daw mo na ambal di Paul, no? Verse 13, for if ye live after the flesh, ye shall die. Okay? But if you through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live. So, ibig sabihin ni Paul, we are debtors to the Spirit of God, to the Holy Spirit of God. Because this body function now because of the Spirit that dwells in us. Okay? So, napakaganda ng mga sinasabi dito ni Paul, ano? Para maintindihan natin paano ang ginawa ni Jesus Christ nung siya ay namatay sa cross sa Calvary. Tingnan mo. But if you through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live. How to mortify? The word mortify, to kill. To kill. Sabi niya dito, but if you through the Spirit, patyon or patayin mo ang mga gawa ng laman, ye shall live. Alam mo, nilinaw ni Paul doon sa Colossians chapter 3 kung paano tayo mga believers, no? Ay mamuhay, killing mortifying the deeds of the flesh. Tingnan mo, Colossians chapter 3. Ganito ang ibig sabihin ni Paul dito, no? Sa Colossians chapter 3. If ye then be risen, verse 1, if ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Ito, tanawa. So, to mortify the deeds of the flesh, Paul gave us the hint, no? Binigyan tayo ni Paul ng hint kung paano gagawin natin. If ye, which is true, if ye then be risen with Christ, we were quickened from the dead by the time we believe the gospel of the grace of God. So, the word if in Colossians chapter 1, which is also conditional but true na nangyari sa atin because we are already quickened by the Spirit, no? Then sabi niya dito, seek those things which are above, where Christ sitteth. Ito lang pala para mapatay natin yung evil deed of the flesh,
ay hanapin natin yung mga bagay that are heavenly. Okay? Kung saan si Christ seated. Saan ba nakaupo si Christ ngayon? Christ seated in the heavenlies. Christ is now sitting in the heavenlies, no, at the right hand of God. Yan yung hanapin natin. Ibig sabihin, Paul was telling us to seek those things. Hanapin natin yun. Those things should occupy our minds and hearts. O sabi niya dito, seek those things. Then, verse 2, set your affection. Ito, intindihin niyo mabuti itong salitang set your affection. Ano pa kayo din yung isang word nga set? Is E-T. As in clock. As in clock, di ba? Halimbawa, yung clock, na-set mo siya 4 o'clock, mag-ring to wake you up. Morning call, no? So, yun yung set. Naka-ready, nakatalaga, no? Na yan ang kanyang gagawin by the time na magdarating time na yon. So, ibig sabihin dito, ni Paul, iset natin, i-ready natin yung ating, ano yung affection? Sa Cebuano, pagbati, sa Ilonggo, ang ating mga balatyagon. I-ready natin mga balatyagon, no? On things above. Kamo ba mangungkot sa inyo? Anong mga things above? Magsininga things above dire, hindi ng babaw lubi, ha? Kundi mga langit nun nga mga butang. No? Kung diin si Kristo kuno nagapungko. So, di makasilang kati, ari malang tadi sa sa lupa pa. Paano ta maka himo sa mga butang that are above? Alam niyo, parehas niyo, ini aton ginahimo pagtipon subong, buluhaton ini, sang mga buluhaton, these are things, although we are doing this on earth, but these are things na ginapahimo sa aton sang Ginoo while we are in this world. To gather together. Anong hambal niya sa Corinthians? Anong hambal niya sa Corinthians? That we gather together to edify one another. Alam nyo, tuod man na, nami man na nga masiling kita nga, ma-online na lang ta. But we are actually doing something, no, na lain, hindi natin pwede ilisan ang ara sa Bible that we believers should gather together. Fellowship one another. Hindi natin pwede i-bailo yan because of hambal nato ning pag-evolve sang time. Nga ari na kita subong sa internet era, pwede naman tayo magkita-kita online, no? No. Hindi natin pwede yan. Actually, addition lang yan. Addition lang yan sa biblical principle na andito na nailahad sa atin. No? Kaya nga, pasalamat tayo kaysa noong mga panahon sa time ni Paul because mas mahirap noon. They will walk without transportation, less transportation, lalakad sila, magagather sila together, pupunta sila house to house, just to edify one another, to study the Word of God. But sa atin ngayon, mas advanced. So, ibig sabihin, yung technology is an add-on, addition for our convenience, not to eliminate the biblical principle ng pag-iipon natin. No? Kaya huwag niyong pabayaan yung pag-iipon natin. Importante pa rin yun. So, sabi niya dito, saan yun?
Set your affection on things above, not on things on the earth. Alam nyo, may mga kapatid tayo na nangailangan sana ngayon. Kung marami sana tayo, hindi sana mabigat na magtulungan tayo financially. Alam nyo, in this world, kalaban talaga tayo ng mundo. Kalaban tayo ng system of this world. Not to mention, kahit na yung mga tao. Pag nalaman, ganyan sila, parang ano sila sa atin. Kaya nga, kung marami sana tayo, if somebody sa atin mayroong ma-problem financially, we can contribute. Marami tayo ngayon, mga kapatid, nasa ospital, mga hindi tayo maka-move because wala naman financially, Kaya, next time kung madami tayo, maglagay tayo dyan ng kaya, yun yung contribution na kung mayroong mga ngailangan sa atin financially, makuha natin. Not for us, not for my family. Hindi. Para sa mga kapatid. Kapatiran ba tinatawag? Ganun. Minsan si Brad Saul nagsusundo ng mga wala na siguro pang gasolina niya na minsan wala man tayo makuha. So, in time of emergency. So, those are things that are above. No? Set your affection on things above, not on things on the earth. But the truth is, we are doing the opposite. We have so much, we are preoccupied of things that are on earth. No? Kaya minsan, hindi ko sinasabing sa inyo lang, sa akin din. Set your affection on things above, not on things on earth. But, ito na nga lang ang time natin. Sunday. The whole week sa mga earthly things. Medyo parang ang hirap pa natin maibigay ito. No? Sa ating, that is one way of killing, mortifying our flesh. Alam nyo kung this is endless effort until we leave this earth. Alam niyo, that is why kailangan nating i-practice daily. I-practice, papatayin ko yung flesh ko, hindi ko susundin yung gusto ng flesh ko, mas gusto ko sundin yung, hindi ko sinasabi hindi tayo maghanap buhay. Mas gusto kong sundin yung flesh ko. So hanggang ma-practice na natin, ma-put into practice, masanay na tayo. It will be easy for us to obey these verses. For ye are dead. For ye are dead, and your life is hid with Christ. That is, yan ang dapat natin isipin. For ye are dead. Ibig sabihin, this flesh is already dead. No? Okay? So, balik ta sa Romans chapter 8. Chapter 8. But if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Alam nyo, reading this verse, naalala ko kaagad ang mga verses like Romans chapter 12 and 1 Thessalonians, 2 Thessalonians chapter 5. Ano yung mga verses na yon? Sabi dito, verse 12, balikan natin na, therefore, brethren, we are not debtors to the flesh to live after the flesh. For if we live after the flesh, ye shall die. Itong mga verses na to, iniisip ko to palagi. How can it be?
How can it be? Because there are verses na masabihin natin, lalo na sa mga reasoning natin, gusto natin i-justify living in sin sa pagpatuloy na mamuhay sa kasalanan. Gusto natin talaga i-justify yun. Kasi andyan pa ako sa laman. Andyan pa ako sa laman. I am still in the flesh. No? But listen to this. Why Paul? Bakit naman sinabi ito ni Paul sa Romans chapter 12? Ito. I beseech you therefore, brethren, that ye present your bodies a living sacrifice. Patay na yung body natin. Bakit sinabi ni Paul yung mortal body, patay because of sin? Bakit sabi ni Paul, we must present our bodies a living sacrifice? What? Ano sabi niya? I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, and that ye present your bodies a living sacrifice, holy. Paano may present ito na holy? Acceptable unto God, which is your reasonable service. So how? The question is, paano natin ito ma-present na holy? Because this body is sinful. Alam nyo, the answer is Romans chapter 8, verse 11. Ha? Itong patay na body na ito yon. Verse 11, balikan tayo Romans chapter 8, verse 11. But if the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead, shall quicken your mortal bodies. Itong body na ito can now be offered to God as living sacrifice, holy, acceptable unto God, because this is no longer the body that was dead because of sin. This body, this mortal body, by the time we believe the gospel of the grace of God, been quickened. Yung patay na body because of sin, quickened by the Spirit of God. To live what? Not to live after the flesh, but to live after the Spirit. Kaya, nung mabasa ko to, alam nyo, sabi ko, maling-mali yun. Maling-mali pala yung nagsasabi na yung mga nagagalit sa mga tumitingin na dapat tayo pala ay mag-live righteously, na tinatawag natin dati mga fruit inspector. Yes, they don't have the right to inspect ng fruit natin because hindi ka sila fruit inspector. But sabi ni Paul, this body should live not after the flesh. The reason is because we are not debtors to the flesh. Wala tayong utang na loob sa flesh. Kay sino tayo may utang na loob ngayon? Tingnan lang natin sa Holy Spirit. That is why we believers should live after the Spirit. Kung saan tayo may utang na loob, doon tayo dapat sumunod how to live, to use this body natin. Okay? So it is now possible that this body can live a holy life, can be offered to God as living sacrifice, holy and acceptable unto God. Anong sabi ni Paul sa 1 Thessalonians chapter 5? Itong verse na to, kagaya din lang ng chapter 12 ng Romans. 1 Thessalonians. Sabi ni Paul, now, sabi niya dito,
First Thessalonians chapter 5. Sabi niya dito, and the very God of peace sanctify you wholly, and I pray, God, your spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of the Lord Jesus Christ. Anong ibig sabihin? Ano yung nire-refer ni Paul na ma-preserve ang ating body blameless? Which body? The body that was obscene, napatay dahil sa sala, or that body that was quickened by the Holy Spirit? That body that was quickened by the Holy Spirit, yun yung nire-refer ni Paul na dapat ma-preserve ninyo yan, holy, sabi niya dito, sa ano yun? 1 Thessalonians chapter 5. Sabi niya dito, ano yun? Sabi niya, and that the very God of peace sanctify you wholly, and I pray, God, your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of the Lord Jesus Christ. Sino? How can you preserve a body that is dead of sin, blameless? So hindi yun ang nire-refer ni Paul na body, that old body that was dead of sin, but this body that was quickened by the Holy Spirit. Ito yung sabi ni Paul, na sana, I'm praying that it must be preserved blameless until the coming of the Lord. Is there a possibility? Yes. How? To live what? According to the leading of the Holy Spirit. Kaya yung katwiran na hindi talaga natin, kaya yung sabi na yung ugali, kay dahil ganun na lang, ganun pa rin, hindi bago dahil andito pa rin sa flesh, hindi yun. Kasi patay na ngayon, at paano pa yung mag-function dahil patay na? Ang problema ngayon, yung body na i-quickened na ng Holy Spirit ay pinabayaan pa rin nating gamitin na parang detours pa rin sa flesh. That's the very problem. Okay? So, for ye, verse 14, for as many as lead by the Spirit of God, they are the sons of God. Referring to all the believers, no? Because all the believers are being led by the Spirit of God. Ang problema lang kung hindi ka magpapalid, kaya yun, there will be a different manifestation of works. For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption. You have received the spirit of adoption whereby we cry, Abba, Father. So we believers ay naging anak ng Diyos through adoption. Through Jesus Christ. Na-adapt tayo into the family of God. 16. The Spirit itself beareth witness with our spirit, Listen to this, The Spirit, capitalized, capital S, Spirit, referring to the Spirit of God, no? That entered in us by the time we received the gospel. Ephesians 1:13. Sabi dito, who beareth witness with our, small letter is spirit. Ibig sabihin yung spirit that was binigay sa atin doon sa Genesis chapter 2 verse 7. Nung ginawa ang tao, no? It was breathed by God, the spirit of life, no? Sabi niya, beareth witness with our spirit that what? We are the children of God. Alam nyo,
kayo mismo, alam nyo yan eh. Kung anak kayo ng Diyos o hindi. Dahil the Spirit, the Holy Spirit of God, beareth witness with your spirit. Kaya kayo mismo nakakalam niyan. Verse 17, and if children, then heirs. Ito yung pinakamaganda eh. Heirs. Alam nyo, pagpalanublion ng istoryahan, bisan sa family, amo na lang pinakamasarap. Yung panublion mo, heirs. Heirs. Inulit pagid. Heirs of God. Alam mo yun, yung standing na napakaganda para sa mga believers sa atin. Because we are heirs of God. And ano ba yung meron sa God? Ano ba yung Kanya na iyong mamanahin? Everything. Kaya alam mo, minsan matutuwa ka dito eh. Mahirap naman tayo dito talaga, di ba? Mahirap tayo, walang-wala. But listen to this. Time will come. All these things, no? Especially heavenly things, will be yours. Will be yours. Heirs of God. And joint heirs with Christ. Joint heirs with Christ. Kung ano yung Christ, kay Christ will be yours. Hindi lang pwede yung kanyang sonship. Yung kanyang being the only son of God. Hindi mo pwede yun. Kasi hindi na yung only son. Kung, yung pagkasan natin is iba. Adopted. Iba yung kay Kristo. Kay Jesus Christ. Alam nyo, why Jesus Christ was declared as the Son of God? Alam nyo ba yun? Ha? Kaya ibang-iba yun eh. Romans chapter 1. Romans chapter 1. Verse 4. Please read. Romans 1:4. Declared to be the Son of God with power, pouring the Spirit of holiness by the resurrection from the dead. Why Jesus Christ was declared as the Son of God? Because He rose from the dead. Kailangan mo, kung gusto mong pumantay dyan sa ganyang naangkin ni Jesus Christ, kailangan mo munang mabuhay muli. Ganon. Although it will happen to us during the rapture, but we will not be declared as the Son of God. As the only Son of God. Okay? But Jesus Christ been declared in time past, no? As the Son of God because He rose from the dead. Ibig sabihin, that was the proof that He is the Son of God. He was the Son of God even before, but His resurrection was the proof that He is the Son of God because He conquered death. Okay? Heirs. Verse 17, then heirs of God and joint heirs with Christ. If so be that we suffer with Him, that He may be also glorified unto Him. So, rejoice in suffering. Rejoice. Why? It is normal for us to suffer. Do not expect glorification without suffering. When was Jesus Christ glorified? After He suffered a lot of punishment. Shame. He was shamed, no? Lahat ng hirap. But after those things, He was glorified. So, huwag masyadong malungkot if we suffer. We are suffering in this world. Okay? So, that is how God, first of all, in the book of Romans chapter 8, makita natin that
God, Jesus Christ, delivered us from this body of sin. Okay? He separated us from that body by the circumcision without the use of hands by the Spirit. No? Pagkatapos niyan, that dead body, because of sin, He also quickened so that the Spirit within us can harmoniously work with His body unto righteousness. Alam niyo kung ang hirap eh. Akaso nga ito nga nangyayari sa mga believers. Instead na mayroong harmonious tawag dito, movement, no? Between the two, the body and the soul, ay minsan nagkalaban pa rin dahil hindi natin naintindihan that we are not debtors to the flesh. Nasusundin natin yung lust of the flesh, yung gusto ng flesh. Sabi ni Paul, you are debtor sa spirit. Kaya sundin nyo yung spirit kung ano yung leading ng Holy Spirit. So that hindi natin masunod yung hinihingi ng flesh. Kasi itong flesh, walang magandang hinihingi. Puro kasalanan. Okay? So, pagkatapos niyan, sinabi na naman ni Paul in chapter 11 up to 17 kung paano naman binuhay ng Spirit ang ating patay na nakatawan. So that mamuhay tayo according to the leading of the Holy Spirit, not to the flesh, because we are not debtor to the flesh. Okay? Naintindihan po natin before tayo magpunta sa ating Q&A. Okay, next is Q&A, no? So, our viewers, our online viewers can participate sa ating Q&A. So, basahin nyo kung mayroong questions dyan. So, the question regarding this subject, no? Meron pa kayong tanong? Merong tanong? Sana pag-usapan natin. Maliwanag kung paano binuhay ng Spirit of God, the Holy Spirit, ang ating dead body, bodies that are dead of sin. Okay, maliwanag? Walang question? Okay, so sana natuto kayo ha. Kasi yan yung ating aim, objective, every Bible study, na meron tayong matutunan na maging maliwanag sa atin. Kahit sa akin nga, kagabi lang naging maliwanag sa akin itong chapter verse 11. No? Kung paano nangyari ito. So, question. Wala na. Kung wala ng question, pupunta tayo sa ating Q&A. The question is, ano to yung question mo, ma'am? Ayun, no? So, the question is, if a believer committed, tama ba yun? Committed or can commit sin, umaalis ba yung Holy Spirit sa believers? Yung tanong mo, yung believer ngayon sa dispensation of grace, nawawala ba yung Holy Spirit or umaalis? Okay? So, yan yung tanong. So, our online participants, pwede rin magsagot dyan sa atin through sa comment section. So, alam nyo, yung confusion na yan, uunahin ko na ito is the result of not rightly dividing the word of truth. Kung yung tanong, kung yung Holy Spirit ba umaalis sa atin sa panahong ito ng dispensation of the grace of God, pag nagkasala tayo, umaalis pa ba ang Holy Spirit? Ang sagot ay hindi na umaalis. So, bibigyan natin yan ng mga verses mamaya. But the confusion, umpisahan ko, ay nanggaling sa mga verses that we can read in the Old Testament. Okay? Because in the Old Testament, in the book of Psalms, and in the book of Samuel, there were instances na ang Holy Spirit ay aalis sa taong kanyang pinasukan. Okay? So, let us read.
Ito yung nagbigay ng confusion. Let us read sa Book of Psalms. Psalms. Nakalimutan ko yung Psalms. No, kung ano yun. Psalms. Psalms ano, Brad? Psalm 51, tama Brad? Psalms 51, verse 11. Ito yon, Psalms 51, verse 11. In the Old Testament, in God's prophetic program to Israel, no? Ang Holy Spirit ay talagang umaalis sa kanila kasi there was no promise na magstay forever sa kanila. Like David, in verse 11, prayed. No? Nung si David nagkasala, ito yata yung pagkasala niya nung time na yun kay Bathsheba, no? Na talagang papatayin nga sana din siya ng Panginoon. Pinapili siya kung anong parusa ang gusto niya eh. No? David, alam niyang nagkasala siya, prayed to the Lord. In verse 11, sabi ni David, cast me not away from thy presence, and take not thy Holy Spirit from me. So, ibig sabihin, during the time, pwedeng kunin ng Panginoon yung Holy Spirit sa taong kanyang ginagamit, sa anointed person during the time. Like David. Bakit magpe-pray si David sa Panginoon? Na, please, huwag mong kunin yung Holy Spirit sa akin. Dahil pag kinuha yung Holy Spirit sa kanya, then, David will die unsaved. No? Okay. So, another. In Samuel 16, verse 14. Samuel 16, verse 14, hambal dire, but the Spirit of the Lord departed from Saul. Oh? So ang Spirit, no, of the Lord, the Holy Spirit na nagaling sa Diyos, departed from Saul. By the time Saul was king, he was anointed by Samuel to become the leader, king of Israel. And during that time, during his stint as king, the Holy Spirit was with Saul. But by the time that Saul disobeyed God, ano yung kasalanan ni Saul during the time? Na ginawa niya? Blasphemy. Blasphemy of the Holy Spirit. Specific na kasalanan ni Saul. Ang specific na kasalanan ni Saul ganito. There was an instruction sa kanya na by the time na atakihin nila yung isang lugar, kukunin nila yung, hindi sila kukuha ng mga spoil doon ng war. Dahil ang sa tanaw ng Panginoon, mga dirty, maruruming bagay yon. So anong kinuha ni Paul? Ni Samuel, ni Saul as king. Kinuha ng mga tao niya yung mga mga matatabang baka, no? No? Yung matatabang baka, yung mga mamahaling mga bagay, then yung mga sheep, then kinatay nila, ginawang burnt offering. So sabi ng God sa kanila, to obey is better than to sacrifice. So from that time, nagalit ang Panginoon, kinuha yung Holy Spirit kay Saul. So since that time, Saul has no communication, has no line. No, wala na siyang linya upang mag-communicate sa Panginoon. Kaya yung sa takot niya, saan siya pumunta si Saul? Nung gusto niya magtanong kung mananalo ba siya sa gera. Saan siya pumunta? Sa witch. Di ba? Dahil hindi na nga ang God kumakausap sa kanya. Dahil nga yung Holy Spirit nag-depart na kay Saul. So in time past, in God's prophetic program to Israel, umaalis yung Holy Spirit. Kukunin ng Panginoon kung
may kasalanan ka. Hindi ka sumunod sa Kanya. It is God's call. Nasa Kanya yun kung kunin niya. Kay David, hindi naman niya kinuha. Hindi niya kinuha tuluyan kay David ang Holy Spirit. But kay Saul, kinuha talaga niya. That is why Saul died in the next battles. Kasama ang kanyang anak na si Jonathan. Okay? Namatay sila sa battle. Unsaved because the Holy Spirit left Saul. So, in God's prophetic program to Israel, yes, umalis. But sa atin ngayon, hindi na umalis. Bakit? In this dispensation of the grace of God, iba yung instruction ng Panginoon. That is why we must rightly divide. Iba yung instruction sa Israel, iba yung instruction sa atin sa panahon ito ng dispensation of the grace of God. Isa lang verse babasahin ko sa panahong ito. By the time the Holy Spirit entered in us, hindi na yun aalis. Ephesians lang, chapter 1, verse 13. In whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. The same Spirit na nagsulod kay David, nagsulod kay Saul, nga nagahalin during the time, apang karon niya sabi rin, sealed you that Holy Spirit of promise. Ha? Sabi niya dito, which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession into the praise of His glory. Until the redemption of the purchase. When is the time of redemption? Rapture. Rapture. That is the day of redemption. That the body of Christ will be brought to heaven to inherit our eternal place of abode sa langit. Okay? Intindihan natin yon? There's no verse na babasa natin from Romans to Philemon na yung Holy Spirit of God will depart from the believers kung siya ay nagkasala. Wala. Yung nabasa nila ay sa Israel yon. Hindi para sa atin na instruction. Sa atin, hindi naaalis ang Holy Spirit. It will in us, no? Until the day of rapture. Okay? So, ano pa? May mga verses pa ba mabasa? Ephesians 4:13, 30. O, ito. Basahin natin. Ephesians 4:30. Thank you, Brad Bon. And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. The same, unto the day of redemption. Ephesians 4:13. So, there is no way that the Holy Spirit will leave us even though we can commit sin in this dispensation of the grace of God. Wala na. Ibang verses yung kanilang nabasa. So, yung mga taong nagsasabi nun, yung mga hindi nagra-rightly divide, dahil akala nila, yung nangyari kay David, yung nangyari kay Saul, pwedeng mangyari sa kanila. The truth is this. The truth is this. Kung hindi ka paligtas, hindi ka pa nag-believe sa gospel of the grace of God, the truth is this, walang Holy Spirit na aalis sa'yo dahil wala namang pumasok na Holy Spirit sa'yo. Okay? So, maliwanag? Okay. So, any more question? Tingnan mo nga dyan sa mga comment section kung meron bang question. Ay, mga Jehovah's Witnesses yan. Ha?
Wala pambihira naman. Yung 144,000, mga Jew yung lahat. Mga 12,000 from each tribe. Yan yung compose ang 144,000. Oo, all male yun, mga lalaki. Kawawa naman. Kawawa naman kayo mga babae kung walang maligtas. Yun ha. Kaya, alam nyo sa Bible, tandaan nyo to. Hindi lahat ng nakasulat sa Bible para sa iyo, para sa atin. Marami sa Bible para sa Israel. Sa prophetic program ng Diyos para sa kanyang earthly people. Yung Romans 2:5 lang para sa atin. Para sa God's heavenly people. Kaya yung rapture, diyan mo rin lang makita. Sa sulat lang ni Paul. Walang rapture sa iba. Resurrection sa kanila. Resurrection dahil dito nga rin sila titira sa earth sa 1,000 years reign ni Christ. Sa atin, rapture dahil kailangan nating dadalhin doon sa langit, sa itaas. Kaya meron tayong rapture. Okay? Alam mo yung maturo na yan, karamihan sa mga Pentecostal, na alis yung Holy Spirit. No? Yan. Yung mga Baptist, hindi naniwalang permanente. Kaso lang sa Baptist, permanente din yung tithe. Yun. Lahat permanente sa kanila. Permanenteng tithe. Kaso, sa totoo lang, wala namang aalis na Holy Spirit sa Baptist dahil yung gospel nila, John 3:16. Di ba, Brad Ron? John 3:16. Walang maliligtas ngayon ng John 3:16. Napakagandang verse nga eh. Kaso talagang walang maliligtas ngayong panahon ito ng dispensation ng grace. The most loved verse, no? Ang John 3:16. Pero walang maliligtas ngayon yan. For God to love the world, ang ganda talaga. Pero walang maliligtas niyan. Yan yung primary gospel ng Baptist. Ito lang nakakaloko minsan sa Baptist. Ang dami talagang kaligtasan. John 3:16, repent. Ano pa? Romans Road. Ano pa? Walking sa aisle. Ano pa? Confess your sin, no? John 1:12. Ang dami nilang kaligtasan na pamamaraan. Pag di ka nag-tithe, di ka rin ligtas. Pati tithe, maligtasan. Yun. Kaya alam nyo, ang daming umalma na naman sa POSCO party sa tithe. Basta tithe na, alma kagad sila. Okay? No more question? Dapat, next time, damo question. Masabi ang Holy Spirit na start na sa believer. Old Testament. Sa Old Testament? Sa Old Testament, ang Holy Spirit? Sa kanila? Sa Old Testament, Jesus Christ. Pero not in the flesh. Siya ang ay ang word mo na So, ang Holy Spirit, sama siya unang nag-reveal. Ang Holy Spirit sa una nag-reveal. Pag-start kay Abraham. Hindi. Pagkapatay sa tao, ga-depart ang spirit? Hindi Ang nag-depart sa tao pag napatay ang tao sa Old Testament, ang nag-depart is ang spirit nga ginhatag sang Diyos sa Genesis 2:7. Nabala, di ba, nag-breath siya. And then, ang tao naging living soul. So, hindi na siya Holy Spirit. Spirit na siya of life. Spirit of life. Genesis 7. Genesis 2, verse 7. And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostril the breath of life.
and man became a living soul. So that breath of life, amo na siyang spirit. Amo na siyang spirit nga according sa Ecclesiastes chapter 12, Ecclesiastes chapter 12, no? Nagabiya sa tao kung mapatay. No? Then shall the dust return to the earth, and it was as it was. And the spirit, small letter is. The spirit nga mo to siyang breath sa tao nga nahimo living soul, mabalik sa Dios. So, ano siya ginamit sa Psalm 51:11? Sa Psalms Ay, so, Psalm 51:11. kay David. Pero ginahambal diri Holy Spirit mo. Holy Spirit. Pero sumunod tayo, sabi natin. Psalm 51:11. Thus be not away from presence, Hindi capital letter. Pwedeng amo na siya. Kay David. So ang gina-refer da ni David, hindi siya pagpatyon, di ba? Kahit kung mabiya na siya, patay siya, di ba? Amo na siya. But sa kay Samuel, ang Holy Spirit din. So since nga small letter na siya, amo gina siya ang spirit nga, meaning ang prayer da ni David nga hindi siya pagpatyon, di ba? Kahit small letter na mo, hindi na siya capital. Ang sa 1 Samuel bay palihog ko. 1 Samuel 16 capital. 1 Samuel. But iniya capital letter gini. So ibig sabihin ang gin-anoint gini nga Holy Spirit sa iya. But the Spirit of the Lord departed from Saul. No? And an evil spirit from the Lord troubled him. Base makuratan ka mo, masiling ka mo, oy, may evil spirit gali ang Lord. Another study na sa. Hindi na siya ang ang evil spirit hindi ang mga himuon sang God. Yang malain kay. So the spirit, ano ta? Reincarnation? Huh. Ang biblically, magsiling ka nga reincarnation, yung bumabalik sa katawan, ang patay, mabuhay ulit, parang gano'n. The same person. Hindi ko nimo lang tao na resurrection, amo na siya. Di ba? But hindi pwede na yung reincarnation ng ang kaluluwa ng tao papasok sa animals. There's no such thing. Wala na. Evil na yan. Ang pwede maghimo sila. Sa Chinese? Hindi na pwede. Wala na yan sa Bible. Wala na sa Bible. Ang reincarnation, pwede mo rin sa daw tantamount na siya sa resurrection, the same person. Mabalik mo lang dahil nga tawag na, mabalik siya sa iya body. So, parehas na natabo sa Ezekiel chapter 37 bala na mo. Nga mabuhi sila liwat, kag ang ilang mga body, mga sinews, mga ugat nila, mabuhi liwat, tapos tagaan, ang breath of life, ibalik sa ila liwat sa Ginoo. Then they will live, no? Sa 1,000 reign ni Jesus Christ, yung Israel na mga naligtas. Ganon. Pero yung reincarnation na pupunta sa ibang tao, that is evil spirit na yan na nag-ahimo sila. Hindi na yan iyasang. Tapos basulod pa pares na sa India. Hindi nila pagkauno ng baka kay basi ko ng ila mga dira ko nagasulod sa
mga napatay nila, that is strong. So, ang Holy Spirit na hambal dira, it could be sa kay David, since it was not capitalized, hindi mo na siguro masilingit ang error sa pagsulat, no? It could be nga ang ginahadlukan diya nga patyon na siya, mapatay siya. Kaya mag-depart ang spirit, patay na namo ang tao. Pare siya na mapuli na natin yung spirit sa God. Pwede nga ang spirit na nga spirit of life. Ito hindi nakakapital. Pero ang sakay soul, the Holy Spirit gid. Spirit of the Lord gito ya. Amo na siyang nagdwell sa aton subong, Spirit of the Lord. Amo na siya nag-spirit. Kung ang ginamini David nga spirit niya para hindi siya mapatay, is may ara man ta siya na spirit. But ang spirit ni naghambal nagbiya kay Saul, amo nang ara man sa aton subong, no? After we believe the gospel of the grace of God, nga nagsilyo sa atin, nga nagquicken sa aton dead sinful bodies. Amo man na siya nga Holy Spirit ang nagquicken kay Jesus Christ. Sang siya ay ato sa tomb. Lantaw ba sa Romans? Romans. Nano man yung akong cellphone nga. Romans chapter 8. Basahon ta balaliwat. Ang balyadiri, But the Spirit, capital S, of Him, referring to God, that raised up Jesus from the dead. That Spirit has the power to raise up Jesus from the dead. Alam niyo, nung matay si Jesus, talagang patay yun. Wala, powerless si Jesus Christ during the time. Alam niyo, kung si Jesus Christ ay pinapraktis niya kanyang pagka-God during the time, hindi siya mamatay. He lowered himself to the level of a human being so that he can be killed, so that he can save human being. So, that is why nung mamatay Jesus Christ, taong-tao yon, powerless. Alam mo mga kung Diyos siya sa panahon na yun, mamamatay siya? Sinong kayang pumatay sa kanya? Wala. But, sa hambal dito, the Spirit of God, no, raised up Christ. And that Spirit of God, yan yung nag-quicken sa ating dead bodies because of sin, so that we can live according to the Spirit. Okay? So yung Spirit of the Lord during the time sa time past is conditional lang na. It is God's prerogative kung kanino niya ibigay, kung kanino niya papuntahin. During the time sa mga chosen man of God, kagaya kay Moses, kagaya kay Noah, kagaya kay Abel, kagaya kay sino nang kay Seth. No? Amo na sila makita natin nga kay Enoch. Amo na sila mga tao nga may mga Spirit of God during the time. Sila Abraham, definitely. So, but the Spirit of the Lord during the time, kung disobedient ka sa Ginoo, conditional. Kaya nga pwedeng kunin ng Panginoon sa iyo. Pero sa time na ito ngayon, wala na. It was God's prerogative. It was God's call. Kaya anong sabi niya? Anong sabi niya sa Old Testament? I will have mercy to whom I will have mercy. Noah. Ano kay Noah? Noah found grace in the eyes of the Lord. Bakit? Kaya naligtas si Noah. Yon. So, okay?
Oh, anymore? First Samuel 16:14. Oh. Ang pag-depart, ang 35 days na sa Spirit of the Lord. Ano may evil spirit? All this the spirit. First Samuel, yun na naman. 16:14. First Samuel 16:14. But the Spirit of the Lord departed from Saul. At tapos, ano? And an evil spirit from the Lord troubled me. Evil soul. Hindi, ang evil spirit, these are the things that God will do to soul. To soul. Tingnan mo, anong natabo sunod kay Saul? Sa nag-depart na ang Holy Spirit sa Diyos. He was, kaninang na-expose siya sa mga evil things that will happen to him. Hindi na siya makaka-communicate sa Diyos, and that is evil. No? Na hindi na siya makaka-communicate sa Diyos. He was full of fear. Puro na lang kahadlok. Hadlok na siya kay wala na ang Diyos sa iya. Hindi na siya makakonsult sa Diyos. Kung I will go to war, abalo ka sa ang mga king sa una sa Israel, they will consult the man of God, like Samuel. Every time there is an enemy that will threaten them, no? They will consult their spiritual leader. Shall I go to war? You can ask the Lord. Or directly, they will speak to the Lord. Lord, I will go and fight these people. So, during the time, wala na. Cut off ang communication sa Ginoo. That is why, that was very evil situation ang nangyari kay pero, ibig sabihin, this evil, which comes from the Lord, refers to the things that will happen to Saul. Tama? So, it was the result of what? Disobedience to the Lord. Ang mga evil na yan. Hindi yan siling na ang Ginoo naghimo sang malain, kundi, kasi, alam mo, kung hindi si Saul protected sang Panginoon during the time, sa mga gira niya ginakadto, hindi man na siya magdaog, Kagamay lang sa iyang nasyon. Pila lang army niya, pero nga gadaog siya. Because of the Spirit of the Lord that was in him, fighting for him. So, since nag-depart ng Spirit of the Lord, he will be exposed to all the evil that will happen to him. Amo na siya. Kay? Bakit? Anong nangyari kay Constantine? Aha. Okay. So, yun. Parang ganon din. So, pero hindi, ito tandaan nyo walang evil sa Ginoo. Every time makabasa ka mo that evil that nanggaling sa Panginoon, it is the result of sin. Sa evil na mangyayari sa tao na gumawa ng kasalanan, nag-disobey sa Panginoon in time past. Yan. Ngayon naman, tungkol sa, alam nyo yung mga tao sa Old Testament na ginagamit ng Panginoon, yung kanilang protection, conditional. Safe na safe kayo habang kayo ay sumusunod sa akin, sa commandment ko. Once nga hindi na gani, ang protection sa God will be taken from them and the result sina is evil things will happen unto them. Yun. Ayan yung evil na nangyayari. Because evil is not God's. Hindi yan ang Diyos. Never nga gumawa ang Diyos ng evil. Hindi ang Diyos gumawa kay Satanas. Kasi alam nyo, merong hindi ginawa ang Diyos si Satanas. Yung evil. Ginawa niya si Lucifer. He was good, beautiful, God's leader, cherubim, but Lucifer made himself
Satanas. Ha? Nung pumasok na sa isip niya na, I will be like the Most High. Yun na yun. Iniquity was found in him during the time. Definitely, because he is omniscient. So, any more? Okay. So, kung may mga friends ka mo, invite nyo no, to join our Bible study. Para nga madamo pa nga itong mawalihan sa pulong sa Diyos. Invite nyo lang, hindi nyo magpilita. Atin tato mo lang Bible study. Why man to yaga, sili nga, may ma-religion ka na dahil na. Hindi Bible study lang, makataon sila sa pulong. Okay, so let us close in prayer. Amay, nga balaan, salamat sa Bible study, salamat sa lesson nga munutunan, salamat sa mga questions na naging sana maliwanag sa amin sang time na hindi pa namin ito maintindihan. Salamat sa mga kapatid na nandito ngayon, sa mga kapatid online na gusto din mag-aral, rightly divided, na iyong masalita. Thank you so much. We pray in Jesus' name. Amen.